Naku, umali po ng katakot-takot na batikos si Senator Robin Padilla sa kanyang statement kahapon na ang tanging trabaho ng minority bloc ay ang i-oppose lahat ng issue na ibabato ng gobyerno ni President Bongbong Marcos. Alam naman po natin na talagang pag-oposisyon ka, mas malamang yung pag-oppose mo sa maraming bagay. Kasi siyempre kailangan magpabida ka eh. Checks and balances po yun eh. Kasi kailangan nyo ipakita sa taong bayan na mas tama kayo kaysa kay President Bongbong Marcos. Hence, nagpapabida kayo. Pero maling-mali yung sinabi mong ang trabaho nyo lang ay ang i-oppose dahil kayo nga ay tinawag na opposition. Hindi po ganun lang yun. Kaya naman ano ang reaksyon ng taong bayan sa statement ni Robin Padilla? So hindi lang pala ako ang nakapansin na medyo obog na itong si Senator Robin Padilla. Pero hindi lang po pala yun ang statement niya na kailangan natin bigyan ng pansin. Mayroon pa pong isang statement. So, bigyan natin ng pansin. At ito po ang magsisemento na si Robin Padilla, pinaka-obog na senador na naupo sa Senado. Single-handedly, binago ni Robin Padilla ang tingin at pananaw ng mga Pilipino sa ating mga senador. Sabi kasi ni Robin Padilla sa kanyang isang statement, ang oath namin ay sa bayan. Malinaw naman yan. Lahat naman ng mga senador dito nag-oath. Ang loyalty namin ay sa Constitution. Nanumpa ka. Eh di syempre, yun. Pero syempre, iba yung political. Iba yung political, iba yung oath. Kailangan maintindihan natin yun. Teka muna, naiintindihan ba ni Robin Padilla yung pinagsasabi niya? Nanumpa sila bilang mga senador. At ang panumpa nila ay para sa bayan. Malinaw naman daw yun. Alam niya yun. Ang oath namin ay sa bayan. Ang loyalty namin ay sa konstitusyon. Pero parang iba yung sinumpaan mo, Robin Padilla eh. Sigurado ka bang nanumpa ka para sa bayan? O nanumpa ka para sa mga Duterte? Kasi yun ang nakikita namin eh. Although ang baluktot na katwiran ni Robin Padilla, iba daw yung political. Iba yung political, iba yung oath. Kailangan daw nating maintindihan yun. Ay, nako, sementado na po talaga. Sementado na si Robin Padilla ang pinaka na naging senador ng Pilipinas. So, hindi pala aware si Robin Padilla sa famous quote ni Manuel L. Quezon, yung unang naging presidente ng Philippine Commonwealth. Ang famous quote po kasi ni Manuel L. Quezon, "My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins." Pero ang nakikita natin kay Robin Padilla, baliktad. Para sa kanya, "My loyalty to my country ends where my loyalty to my party begins." So, ulitin natin yung sinabi ni Robin Padilla. Ang oath namin ay sa bayan. Malinaw naman yan. Lahat naman ng mga senador dito nag-oath. Ang loyalty namin ay sa Constitution. Nanumpa ka, di syempre, yun. Pero syempre, iba yung political. Iba yung political, iba yung oath. Kailangan maintindihan natin yon. Sorry, Robin Padilla, ikaw lang ang nakakaintindi ng sinasabi mo. Hindi mo pwedeng ipilit yung baluktot mong katwiran, lalo na sa kaso ni Sara Duterte sa kanyang impeachment case. Dahil mantakin nyo, itong mga senador na to, itong mga Duterte senators, hindi pa nga nagsisimula yung trial sa Senado, hinusgahan na nila kagad at ina-acquit na kagad nila si Sara Duterte. Anong klaseng mga senator judges kayo? Abay, kapag ganyan, wag na lang kayong maupong hurado. Pero dapat, hindi na rin kayo pwedeng bumoto. Kasi ngayon pa lang, labas na ang bias ninyo. Ikaw, Robin Padilla, si Año Marcos, si Marcoleta, si Bongo, sino pa ba ang Duterte Block? Si Bato de la Rosa, si Alan Peter Cayetano, Jinggoy Estrada, at kung sino-sino pa. Kung ganyan ang magiging way of thinking ninyo, that your loyalty to the country ends where your loyalty to your party begins, ay magsilayas kayo dyan sa pwesto ninyo. Hindi kayo nararapat maupong maging senador. Dahil ang binoto ng taong bayan, senador ng bayan, hindi senador ng mga Duterte. So nakita nyo yung lagi kong sinasabi na kapag ikaw
ay napunta sa kwadra ng mga Duterte at naging DDS ka, lusaw na ang utak mo. Wala ka na sa tamang reasoning. Babaluktutin mo talaga ang mga batas para lang umayon, para lang pumabor sa mga Duterte. Kaya naman sila ay gigil na harangin ang impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi pa man umaakyat ang articles of impeachment sa Senado, handang-handa na sila na kontrahin at harangin ang impeachment trial ni VP Sara. Hindi na kayo nahiya sa sarili ninyo? Hindi ba dapat ang mga senator judges, impartial yan? Wala kayo dapat panigan. Ang papakinggan ninyo ay ang ebidensya, yung lalabas na mga ebidensya na kakalkalin ninyo sa Senado. Pero ngayon pa lang, wala pa kayong naririnig. Although siyempre, alam nyo na kung ano yung mga naglabasang ebidensya sa hearing ng House Justice Committee. Pero para sa inyo, ngayon pa lang, na kahit na ano pang lumabas na ebidensya dyan sa hearing sa House, wala kayong pakialam doon. Basta kayo, ang goal ninyo is to save the Queen. Kailangan hindi matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Naglabas tuloy ng statement si Atty. Lorna Capunan at ito ang pahayag niya kaugnay ng sinabi ni Senator Robin Padilla na bilang bahagi ng minority, kokontrahin nila maging ang pag-convene ng Senate Impeachment Court. So, ibig sabihin, pag-convene pa lang ng Senate Impeachment Court, haharangin na nila. Hindi sila papayag na makapag-convene ang Senado. Malademonyo talaga utak ng mga minority, no? Wala silang pakialam sa katotohanan. Basta maisalba lang nila si Sara Duterte. Kayong mga nasa minority block, kawawa kayo. Wala nang natitirang dignidad sa katauhan ninyo. Ayon kay Capunan, hindi dapat idaan sa majority or minority position ang impeachment process dahil ang panunumpa ng isang senador ay para ipagtanggol ang konstitusyon at rule of law, hindi ang isang political bloc. Kitang-kita po ng buong bayan yan ang ginagawa ng minority bloc na para maisalba lang si Sara Duterte sa kahihiyan. Dahil ito po talagang kahihiyan na to kapag naglabasan sa impeachment trial sa Senado ay magpapalubog sa kahihiyan kay Sara Duterte. Meron niyang bali-balita na baka daw mag-resign si Sara Duterte bago magsimula yung impeachment trial sa Senado. Ano, magre-resign dahil sa kahihiyan? Kasi kahit na mag-resign pa siya ngayon sa puntong ito, magpapatuloy pa rin ang impeachment. At kung sakaling maharang nga nila at hindi matuloy ang impeachment trial, may mga kaso po siyang kailangan harapin. Yung plunder case, yung graft, at kung ano-ano pa. So sa sitwasyon ni Sara Duterte, no way out po para sa kanya. So hihintayin po natin, ano kayang strategy ang gagawin ng Duterte Bloc para maharang itong impeachment trial ni Sara Duterte sa Senado. At kung buhay lang si Manuel L. Quezon, ay baka nakutusan na itong si Robin Padilla. Dahil para kay Robin Padilla, my loyalty to my country ends where my loyalty to my party begins. Apakatalino talaga ni Senator Robin Padilla. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.